Traditional at saka non-traditional benefits. Well, sa human resource, yung traditional benefits is mayroon kang health insurance, libre yung healthcare mo, may bonuses, then yung makukuha mo sa yung retirement package mo, diba, yung mga incentives mo, yun yung traditional benefits. Pag sinabi mo namang non-traditional benefits, yun na yung bibigyan ka ng kotse, bibigyan ka ng bahay, tapos meron kang, yung mga kamag-anak mo, bibigyan din nila ng health card o may health insurance din sila. Hindi lang ikaw yung may health insurance, pati sila. Tapos, yung sinasabi dun sa mbaschool.com, car maintenance, laundry, yung ganun. And kasama dun sa traditional benefits nung kasi si mama dati nung nagtatrabaho sa PAL, bata pa ako, meron siyang 1 kilong bigas. Ay, 1 sakong bigas ata yun. Every month, bata pa ako nung nakakatanggap siya nun. So, kasama yun sa traditional benefits. And kasama dun sa non-traditional benefits kasi dapat siya lang yung may health benefits. Hindi. Pati ako at saka yung kapatid ko is may dependent, may medical dependent kami ni mama dun sa mga medical na yun. Kaya nung bata kami, lagi kami nasa Nicols pag kami nagkakasakit. So, yun lang, no? Ibig sabihin ng mga, yung traditional is yung within the job, may connection sa trabaho mo. Pag sinabi mo ng mga traditional benefits, yun yung mga extra na pwede ibigay sa'yo ng company. On-site, yung mga on-site na privileges, yun, kasama yun sa non-traditional benefits. Kasi usually wala nun. Diba yung bibigyan ka ng on-site na pwede kang may gym sila, halimbawa, empleyado ka, pwede kang gumamit ng gym, cafeteria, ganun. Yung basta mga hindi, yung beyond your job, binibigyan ka ng bonus. Diba? Yun na example nun, di ba? Si Brownlee, di ba, dahil ang dami nang napachampion yung bukod sa may cash incentive si Justin Brownlee, meron pa siyang sa pamilya niya, di ba, nag-aaral lang ata sa international school yung mga anak niya, di ba? So, yun yung kasama sa non-traditional benefits. Siyempre, yung traditional benefits, may bonuses na natatanggap yung players. Yun na yung pwede natin magandang example. Yun yung part ng human resource yun na kailangan nating malaman. Kasi yung non-traditional benefits, depende na yun sa bossing o depende na yun sa mga bosses mo, yung non-traditional benefits. Depende sa pagkagalante ng mga bossing mo at may-ari ng company. Pero syempre, yung traditional, yun yung within the job lang. So, yun lang po.